Dumating na nga yung hinihintay namin galing laot. At pagkagising ko nga nag-abang na ako sa baba ng bahay namin para antayin yung papa ko pati yung kapatid ko na first time lang sumama sa laot. Eto nga si mama ay kinakabahan na, hindi nga raw siya nagkatulog simula nung umalis sila ng madaling araw. Kasi naman ang iniisip niya yung kapatid ko nga ay first time lang sumama kay papa at baka nga mapano na yung anak niyang bunso. At ligtas naman silang nakauwi at ang sabi pa nga ng kapatid ko buhay nga daw siya. Hindi nga din daw siya nasuka dahil kasi maalon sa laot. Ang sabi nga daw ni papa sa kanya tumingin lang daw siya sa langit para hindi masuka. At naging effective nga naman. At kitang-kita naman nga sa kanya mukha na nag-enjoy siya sa bago niyang experience. Nakaloob ako. Yung kanila palang nahuli, diretso na sa Peaceport, doon na nila binabagsak yung isda para ibenta. At pagka-uwi nga dito, sila yung magsisimula na maglinis ng mangka, aayusin yung lambat, sisindayan ang kanilang Lubos din ang tawag. pasasalamat namin sa taas kasi hindi nga sila pinabayaan, lalo na yung mga mangingista dito sa amin. At nakahuli nga si Papa ng buhay na ahas. Ay, ahas pala sa dagat. Talaga namang hindi mo may imagine mga sakripisyo ng mga tatay para lang sa kanilang pamilya. At dahil din sa pangingisdang ito ni Papa, dito rin ako nakapag-graduate. Hindi mo may imagine na makakapatapos siya ng college. Dahil nga sa pag-aaral ko ng 4 years doon nagsimula masira yung bangka. Ito palang bangkang ginamit ni Papa ay bagong bili pero niya. Dapat magpapagawa siya ng bago. Pero merong pangyayaring hindi namin inaasahan. Na kinailangan niya pa talagang makulong dahil lang sa inggit. Na talagang sinubo kami ng buhay. At buti na lang meron akong ipon na pangdagdag para maibalik yung pangkabuhayan.